Sa likod ng bawat pang-aasar, may pusong nasasaktan. At sa bawat post na ginawa, pang-trip lang, may buhay na nawawasak. Ito ang realidad ng mga kabataan ngayon. Bullying, online shaming, at maling impormasyon na mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Minsan, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng isang tao. Pero, mabilis tayong humusga. At doon nagsisimula ang sugat na hindi agad naghihilom. Yana! Ano nangyayari sa'yo? Ba't ka bumaba? Hindi mo ba sisiraan nila ako sa maraming tao. Alam ko naman yun. Kaya kita pinagtanggol, di ba? Hindi mo ako naiintindihan. Wala kang alam kung ano ang pinagdaanan ko. Kaya nga gusto kitang tulungan sa nararamdaman mo. Pero ang problema sa'yo, masyado mo siniseryoso lahat ng nangyayari sa buhay mo. Nahihibang ka na ba, Christopher? O wala ka lang talagang kaisip? Sinisiraan nila ang nanay ko. Ang nanay ko nang namatay ng dahil sa akin. O ayan ka na naman. Idadahilan mo naman yung nanay mo na namatay ko noon ng dahil sa'yo. Tigil mo na nga yan. Ba't ko naman idadahilan yun? Palibhasa kasi wala kang alam sa buhay ko. Ang sadya mo lang ay mangialam ng tao. Okay, fine. Hindi kita papakialaman. Simula nga, wala na akong paki sa'yo. OMG guys, alam niyo ba, naiirita na din ako kay Joanna. Like, ginagamit niya yung feelings niya para gamitin tayo. Ano yun, pa-victim? Kaya nga iniwanan ko ang Correct. Kaya nga sa tuwing nakipagbiroan tayo sa kanya, palagi nga nang ginagamit yung emotion niya na para bang Basta ang oo yan talaga. Sabi naman kayo sa kanya, hindi nga natin alam yung dahilan bakit ganun ang nangyayari sa kanya. Isa ka pa, kinakampihan mo naman yung babaeng imotera. Hindi naman siya kinakampihan. Hindi naman talaga natin alam yung pinagdaraanan ng tao Ang OA mo naman, Meg. Ewan ko nga sa'yo. Joanna! Oh, nandito naman kayo ng grupo mo. Para ano? Kasayin ako? Hindi! Narinig ko lahat ang pinag-usapan yung Christopher at hindi ako sangayon sa mga sinabi niya sa'yo. Sinasabi mo ba may pinaplano kayo? Hindi, Johanna. Sinasabi namin yan bilang kaklase mo. Dahil isa din ako sa mga binuli ni Christopher noon. Dahil sa'yo nakapasa kami at bilang ganito tutulungan ka namin, hindi bilang kaibigan ng kaklase. Ginagamit yun ang yata ako Hindi, Johanna. Hindi namin kayang gawin yun. Nang sa ganon, pagkakatiwalaan tayo. Sige, kung gusto mong kampihan yun, dun ka. Dahil ipapahiya ko kayong lahat sa social media. Bakit kaya parati niyang dinagamit ng nanay ko? Kung tutusin, wala naman kaming ginawa sa kanila. Joanna! Tingnan mo, pinost tayo ni Christopher. Saan? Ito, tingnan mo. Grabe talaga yung Christopher na yan. Walang paawat. Kung tutuusin, siya naman yung mismong dahilan kung ba't namatay yung nanay ko Ha, bakit? Papaano? Ganito kasi yan. Yung mama ni Christopher na si Tita Maricel at papa ko ay dating magkaibigan. Si Tita Maricel mahilig mag-post-post yan sa Sokme. One time, nag-away yan sila ni Papa. Pinost ni Tita Maricel si Papa, nakalagay pa doon. May ganito rin ba kayong kaibigan? Yung tipong siya lang yung meron ka, pero kung may kailangan ka na, hindi man lang kaya kang tulungan. Ngayon, namatay ng asawa ko. Ngayon, buhay naman kukunin ko. Ayan, yung sabi ni Tita Maricel. After a week, nung pinost niya yan, okay rin naman silang dalawa. Nagkain pa nga sila sa mamahaling restaurant Ayun, pagkatapos nilang kumain, doon pag-uwi ni Mama, sumakit yung tiyan niya. At ninala namin siya sa ospital. At doon na siya namatay ng dahil sa food poison. Umiyak ako ng umiyak. Kinasuhan na namin yung restaurant, pero nagbigay din naman ng pahayag ng restaurant na yun. Nasabi na nila, kung may poison daw yung pagkain na niluto nila, dapat daw may namatay din. Yung kasama ni Mama, which is si Tito Max, inimbestigan lahat-lahat. Kinuha ang record ng CCTV at confirm na si Tita Maricel yung maglagay ng food poison sa pagkain ni Papa. Grabe naman pala. Asan na pala si Tita Maricel? Namatay daw sa kulungan dahil na-depress daw. Hala, yun siguro yung dahilan bakit nag-rebelde si Christopher. Baka nga, pero hindi naman yung dahilan para makasakit siya ng damdamin ng iba, di ba? Anong plano natin? Kakausapin natin siya?
Guys, tignan nyo. Sobrang dami ng comments. Paldo na naman sa engagement, di ba? Kaya nga napakarami naman ng basher. Paano kaya nila ma-handle yun? Hayaan mo na. Ang importante, napahiya ko na sila sa social media. Yun naman yung purpose nun. Yun yung nangyayari sa kanila. Napapahiya. Christopher, pwede ka ba namin makausap? Para ano? Papadelete niyo yung post? Dahil nahihiya na kayo? Hindi naman sa nahiya kami. Pero pwede naman natin ayusin to ah. Ba't idadaan ko sa... Aminin niyo na lang kasi na napapahiya na kayo sa buong campus. Hindi yung susugurin nyo kami para ano. Huwag mo nang salitan ng ganyan yung kaibigan ko. Hayaan mo na siya kung yan ang gusto niya. Basta dito mo siya sa huli. Kaya maganda ka. Ay wow! Nananakot pa! Ano sa tingin nyo? Natatakot ako? Sige, gawin nyo. Kalma lang, wag dito. Hoy, anong gagawin nyo? Huwag kang mga alam. Wala ka namang alam. Tama na! Akala niyo ba ginagawa kong lahat ng to dahil gusto ko lang? Palibhasa kasi, lahat ng atensyon ko nasa babaeng imotera. Huwag mo akong idadamot sa kung anong nararamdaman mo. Wala kang alam. Ang gusto mo lang ay ang ganito ng iba, di ba? Ay wow! Nagmamalinis yarn? Hindi ako nagmamalinis, Christopher. Pero sana naman hindi ka basta-basta nagsisira ng tao o nagpo-post lamang. Kung ako sa'yo, itigil mo yung pinaggagawa mo. At para na din sa ikabubuti mo. Dahil maraming tao umaasa sa'yo.